Hi guys! Ngayon lang ulit tayo mag-vlog. Hello! It's been 13 days. 2 weeks akong hindi nakapag-vlog guys. Nakapag-upload kasi super busy. And then yan, try natin ngayon mag-upload. Mag-vlog tayo ngayon. So, maulan ngayon dito sa Hong Kong. Yan, lakas ng ulan. Wala naman siyang bagyo pero meron lang siyang mga low pressure. Kasi alam mo na Pilipinas and Hong Kong is magkalapit, so dami-damay. And mamalengke ako ngayon. Bibili lang ako ng gulay. Gulay ng alaga ko. So, pila ako ngayon ng gulay kasi yung alaga ko lang na isa ang kasama ngayon na magdi-dinner. So, bila ko ng gulay at saka onion. Kasi ang luluto ko later ng ano namin is beef. Sa things ang market dito sa baba. So, konti na lang yung gulay. Ito na lang. Ito yung favorite ng alaga ko eh. So, dalawa lang kami. So, itong aking bibilhin. Naghanap ako guys ng aking lunch. Ano magiging lunch ko? Balik ako sa gulay guys. Kalimutan ko kung yun. Onion. Meron silang onion Japan and China. Ito $21. Dalawa lang siya. And this one is $9 Hong Kong dollar. Dalawa siya. So very expensive. Meron pala dito. Wala siyang ano price. Oh, 16. Anyway, we'll get malita. Now, dito ako sa grocery and titingin ako kung ano aking lunch na bibilihin. So, mostly dito sa Hong Kong is sharing ka ng food sa inyong amo. It's either pwede mo rin siyang hingin na allowance. So, 1,000 I don't know, hindi ko alam kung magkano ngayon. Nasa more than 1,500 plus ang food allowance mo kung magsiseparate ka. Pero kung mag-share ka naman, hindi na nila bibigay yan. Pero kung anong kakainin nila, yun din yung kakainin mo. Kung anong lutuin doon sa bahay, pwede mong lutuin. Pero sometimes kasi sa ating mga Pinoy, syempre, kainin natin kung ano yung gusto natin. Kaya minsan, extra, ikaw nang magbabayad kung ano yung gusto mong kainin na hindi siya pasok sa, kumbaga, hindi siya justified na ipasagot mo sa amo mo. Ganun yun eh. Kailangan kung ano yung bibilin mo na gusto mo, maliban sa pagkain nila doon, is ikaw magbabayad. Hindi nila yung babayaran. May mga amo naman na babayaran, meron naman hindi. So, tingin muna tayo ng aking pagkain. May nakita ko dito, instant spaghetti siya, made in Indonesia, itong mga ganito, made in Indonesia. Yan, so $3 lang siya. It's equivalent to mga 21 pesos, ganon. So, easy to cook na siya, madali lang siya. 3 minutes to cook. O, yan 3 minutes. And then, meron na rin siyang sauce. Ito is creamy carbonara. Ito naman is meaty bolonge. Bolognese, yan. So, itatry ko ito. Ito na lang palang aking lunch. Gusto kong bumili ng McDo eh. So, ito nakita ko. Ito na lang. Itatry ko itong bolognese. Sana masarap siya. Or, pwede rin ito. So, dalawa na lang pala bibilhin ko. Tomorrow naman yung iba. Yung isa pala. Isang flavor. Yeah, tara, bayad na. Nasira yung ceiling dito sa labas ng ng building. So yan, maulan kasi ngayon dito sa Hong Kong. And then yan siguro sa Katagalan na rin siguro yan mga na siya, nagka-crack na. So yung nababasa ba, kumbaga nabababad.
yung nabababad ng ano ng agos ng mga tubig, kaya siguro nasisira na yung mga ceiling. Kaya yan, siguro sana siguro wala namang sana nabagsakan, ay meron na silang warning sign doon. So yun, ang dilim dito sa bahay. Ganito kasi guys, pag ano talaga, nagpapatay talaga ako ng mga ano, ng mga ilaw-ilaw. Hindi ko siya ini-stay na naka-open yung mga ilaw kung ako lang din naman nandito sa bahay. So, napaka matipid ko maski sa bahay nila. Alam nila yan. So, dati pa, nagpapatay ako ng ano, sabi nila, ba't di mo buksan yung ilaw, ito ganyan. Eh, ako lang naman nandito. So, para ba't tipid sa kuryente, ganun. So, yun. Na-adapt nila yung ganong ano ko, style ko. Pagka, yung sila lang din naman, wala silang masyadong ginagawa, is naka-off din yung ilaw. Buksan lang nila pagka yung kakain na, mga ganyan, may mga importante lang silang gagawin, tsaka lang sila nagbubukas. So, yan, pati sa sa mga aircon, ganyan. Pag hindi pa sila nakakalis, pinapatay ko na kaagad. So, napakatipid ko, alam nila yun. So, ito yung pinabili ko. Ito yung lettuce para mamayang gabi sa amin na aking alaga. And yung beef, lalagyan ko siya ng parang beef stick pa ganun. Lalagyan ko ng onion. So, kaming dalawa lang. Ayan. This one is sa akin. Care of sa akin. Akong magbayad nito. So, ito yung resibo. Separate lalagay ko. So, pakita ko sa inyo yung resibo. Ito guys, grabe. Ang kapal na ng kukwentahin ni Amo. So, mga mga 5 months yan. Dami niya nang kukwentahin. So, ilalagay ko. Ako kasi, kiniklip ko. Dati kasi nakalagay lang siya dyan na ba siya, pag may kukunin si Amo dyan sa lagayan, na siya na nagugulo-gulo siya. So, ako naman, natakot ako na baka may ma-separate na at mahulog o kaya maitapon na resibo. Siyempre, ako magbabayad nun. Kaya, ganito, iniipon ni Amo kung may time na siya, kumbaga kung maharap na niya, ganon. Tsaka niya yan kukwentahin. And then, yun, susulat niya kung magkano. Minsan kasi nakakakuha rin ako ng pera doon sa, sa market. Pero, binabayaran ko rin na pagdating ng sahod. Kumbaga, may gusto akong bilhin is, isasama ko na sa resibo nila. And then, susulatan ko na lang siya na paid by Carol, ganyan. O kaya care of by Carol. Alam na yan ni Amo. And then, pag nagkwenta na siya kung magkano yung kulang, ano na yan? Yun yung babayaran ko. So, yan, grabe. Ang dami na. Ang dami na ni Amo. Screenshot ko. Ayan. So, ito, grabe. Pagka may nawala kang isang resibo, and then kung magkano yun, syempre babayaran mo. Hindi naman yan na niya Amo. Pero, meron ako nawalang resibo noon, and then sinabi ko kay Amo na, may nawala akong resibo worth 200. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ko na ilagay. And then yun, sabi ng buti naman nagtiwala si Amo. Sabi niya, it doesn't matter, sabi niya. Kasi alam naman nila na talagang binibili ko ng pagkain nila. Yung lagi kong hinihingi na market money. So, ayun. Ganito dito sa Hong Kong, guys. Yung iba, mayroon silang octopus. Ako kasi wala akong octopus, hindi ako kumukuha. Nakaisang kontrata na ako pero wala pa rin akong octopus. Yung iba, nalagay sa octopus ang pera para na lang, para tap-tap na lang pag nagbabayad sila. Meron din naman yung mga iba na tawag nito, binibigay na cash. Gaya sa akin, cash na binibigay. So, ayun, kailangan lang yung resibo ipunin. Yung iba naman is ayos lang na walang resibo. Siguro, tiwalang-tiwala na. Pero yung ganun pa man, kahit tiwalang-tiwala na yung Amo mo, dapat huwag mong sisirain ganyan, maging honest ka pa rin. So, ako kasi, talagang mas gusto ko yung ganito kahit pagkatiwalaan nila. Ako mas gusto ko pa rin yung nilalagay yung resibo talaga. Para, di ba, iwas pag-iisipan ka ng hindi maganda ng Amo. And hindi rin maganda yun kasi dito kasi mahilig sila mag-terminate. May magawa ka lang na konti, may hindi sila magustuhan sa'yo na konti. Kahit gaano katagal ka na yan sa kanila, gaano katiwala pa sila sa'yo, kahit maliit na bagay lang yan na nadi-disappoint sila sa'yo is i-terminate ka agad nila. Ganon. So, may mga 10 years na ako sa Amo, mga ganyan, nagpo-post sila na 10 years na ako sa Amo, 20 years na ako kay Amo, pero bigla akong tinerminate. Mga ganun ba? So, hindi natin kasi alam ang mga utak ng mga ganitong lahi. Chinese, ganyan dito sa Hong Kong. So, kahit mabait pa sila sa'yo, tiwalang-tiwala sila sa'yo, after ilang years siguro, after ilang years, kung medyo hindi na nila nagustuhan yung kilos mo siguro, may konting bagay is, hindi sila magdadalawang isip na i-terminate ka. So, gawin yun dito sa Hong Kong. Kaya dapat maging ka talaga, maging aware ka sa nature nila, maging
Huwag kang masyadong kampante, and dapat give your best para ipakita talaga yung yung kailangan kanilang pagkatiwalaan. Yun lang din naman eh. Kaya dapat lahat ibigay mo talaga, ipakita mo lahat na dapat ka. At hindi sila hindi sila dapat mag-isip sa'yo ng hindi maganda. So ganun yun dito sa home. So yan. At napakahaba na yung kwento ko. So ako may mag-realize na. Hello, time check po. 12:40 ng tanghali, hapon, ganyan. Nakaidlip po ako. Kasi sa aga kong gumising po kasi. Gumising ako ng 6 o'clock. Sobrang aga na yun. Kahit may pasok po. May pasok na ilago ko kasi nagpapagising siya ng 6:30 ng umaga. So, nabasa ko lang yung WhatsApp niya kanina. Madaling araw ko nabasa yung WhatsApp niya. Buti nabasa ko po. Dahil kung hindi ko po nabasa, 6:15 po talaga ako gumigising. Nagpagising siya ng 6:30. At, ayun. Kaya 6 ako gumising kanina. Kaya medyo katapos na ng trabaho, medyo inantok na ako. Kaya nakaidlip po ako. And, yun po, school kasi. Mga school year na po kasi niya. Kaya maaga akong gumigising. And, yung weather po rin po ngayon. Maulan pa rin yung weather. So, yung mga labahin ko, pinasok ko na yung iba dun sa CR. Inangin ko na siya sa CR kasi ang tagal matayo sa labas. So, pinasok ko, and then yung kakalaba is sana sa labas naman siya nakasampay. Ngayon, luto na ako ng pagkain ko. Luto ko yung binili ko kanina kasi nagutom na rin ako. So, tara guys, kain muna ako. Ready to cook na lasagna, spaghetti lasagna. So ito na po yung aking lunch. Tara, lunch po tayo. Lunch po muna ako bago ako mamalansya. Ayan. And prepare later ng mga swimming bag ng mga amo ko at saka ng alaga ko. Kasi Tuesday, swimming bag. Ay, swimming nila ngayon. Pangit pa rin po ang weather. Yung mga labahan ko masapa. So, ito kahapon po itong mga to. Yung mga tuwalya, hindi talaga siya natuyo. Ayan mga yan. So, maybe, bukas na ito siguro. Ayoko naman siyang i-dryer. Ayoko po siyang i-dryer kasi ayoko maano yung shape niya ba. Ang pangit kasi pag na-dryer na siya, yung shape niya. Pumapangit. Nalulukot siya. Kaya, hayaan ko naman kung matuloy. Kung hindi pa talaga, pasok ko na ulit bukas. And, ayun po, maulap pa rin po. Maulap. Yan. Isa dito. So, din po yung school ng alaga ko. Yan. Yan po. Yan. May dito nag-alam. Yan. Dito po yung may drink sa dito. Ito yung may drink dito. Yan, din sa may soccer field. Yan lang po yung yung school ng aking alaga. So, maulap pa ang panahon. Tamit pa. So, ayan. So, ang baba ng aming building. So, nasa 27 floor kami. Sa tower 37. Ayan, pasok na ako dahil prepare na ng swimming bag nila. And cooking na tayo guys. Time check, it's 6:50 na. So ito yung aming dinner ng aking alaga. Beef with onion. And with veggie, lettuce, and rice. Ayan. So still 7:30 naman daw siya kakain. So kanina 7:15. So ngayon 7.
30 na naman daw siya kasi may ginagawa na naman siya. Nagpipilm din niya siya, guys. So, hindi na ako nakapag-film kanina kasi na-busy ako tsaka dumating yung amo ko. And, yun. Wala lang. Nagpahinga lang din ako kasi pagod din ako. Masakit yung aking katawan. And, yun. Nagligpit-ligpit lang. And then, ito nga. Dinner na. So, i-end ko na dito yung aking vlog muna. And I hope to see you again on my next one. Kasi asikusuhin ko na yung aming dinner. Madali na yun siya kasi maluto. And yeah, that's it for this video, guys. So, medyo maliwanag pa. Ayan. See you again on my next one. Naasa ko niyang dito ang aking daily life dito sa Hong Kong. I hope. Please follow, subscribe, comment down below na rin po. Please, and share my video. Thank you. Bye.